balikan lang natin ano ba yung naging lesson natin sa series na ito. Unang-una po, sinabi sa atin ni Pastor Bong, unleash God's power, pray. Tinuruan tayo kung paano magdasal. At yung pagdarasal natin, naalala nyo ba yon? Kailangan vertical muna. Naalala nyo ba? Paano ang prayer? Ang prayer nag-uumpisa vertical. Focus on God. Nandyan tayo, nakafocus tayo kay God. Tsaka lang tayo mag-iisip nung para sa atin. Kapag nakatingin na tayo sa Panginoon. Malinaw po ba? Minsan kasi pag nagpe-pray tayo, Jesus, eto ngayon yung mga kailangan kong bayarang utang. Di ba? Wala man lang pasakali na, Jesus, alam ko, provider ka. Alam ko, Lord, nakikita mo yung pinagdadaanan ko. Wala man lang ganun. Parang naniningil agad Jesus, asa na yung blessing? Diba? Tingin muna tayo sa taas, i-direct natin yung puso natin sa Kanya. Pagkatapos nun, sabi sa atin, you surrender your needs through prayer. Isusuko natin, ano ba yung mga needs natin? Provision. Yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, yung kakainin natin sa araw-araw. Yung iba kasi sa inyo, hindi kayo namomroblema sa araw-araw Pero marami sa atin, ganun. Lord, thank you, nakakain kami today. Lord, sana bukas ulit. May pagkain ulit, di ba? Bukod sa provision, kailangan natin ng pardon o pagpapatawad ng Panginoon. Sino ditong nagkakasala? Sige, tingnan ko lang. Naku, mukhang walang nagkakasala doon sa second floor Baka mga anghel na to Joke lang. Hindi lang nila mataas yung kanilang kamay. Sobrang bigat sa damdamin. Ganyan. At syempre, bukod sa pardon, kailangan din natin ng proteksyon. Dahil araw-araw meron tayong hinaharap na kalaban. Hindi yun yung asawa mo o kamag-anak mo o biyanan mo o kaklase mo, o teacher mo, o kaopisina mo. Ang kalaban natin, yung kaaway, kaya protect us from evil. Yung mga elementong pinapadala sa atin ng kaaway para ma-depress tayo, mabahala tayo, mag-worry tayo, panghinaan tayo ng loob, yung mga pagsubok na ginagamit ng kaaway para tanggalin yung tingin natin sa Panginoon. Kailangan pinagdarasal din natin yun. Lord, wag mong hayaan na lumingat ako ng tingin. Yung dapat nakafocus lang ako sa iyo. Fix our eyes on Jesus, di ba? And then, syempre po, pagkatapos niyan, tinuruan din po tayo na mag-persevere in prayer. Ibig sabihin, yung iba sa atin dito may pinagpe-pray pero hindi pa sinasagot ni Lord. Meron ba mga ganyan dito? Meron kayong pinagpe-pray pero wala pang answer si God? Ayan, meron. Ayan, marami naman pala kayo Hindi ako nag-iisa. Nagpe-pray din po kami mag-asawa, magka-baby. Pero sabi namin, Lord, pahingin baby, Lord, pahingin baby. Ministry yung binigay sa amin na baby ni Lord. So, persevere lang. Dire-diretso lang tayo sa pagpe-pray, no? Pag nagpe-pray po kasi tayo, ang iniisip natin, ano ba yung ating tinatawag? Sino ba yung ating sinasandalan? Sino ba yung ating inaasahan? Alam niyo po ba kung gaano makapangyarihan ang Panginoon? When you pray, you unleash God's power. And when we talk about power, ibang klaseng power yan. Hindi ito power lang na gusto mo ng sweldo bukas, darating. Gusto mo ng magpapautang sa'yo, darating. Hindi lang yung kapangyarihang yun. Pag iniisip niyo yung power ng Panginoon, anong naiisip ninyo? Yung mga nilikha niya. Diba? Kadalasan tinitignan natin, ang ganda ng kalawakan. Pero alam nyo ba, kahit wag na kayong tumingala sa kalawakan at wala kayong telescope, alam nyo bang sa loob nating lahat ay may wonders? Diba? Pag inisip nyo lang yung disenyo ng mga DNA at yung mga paano gumagana lahat ng parte ng katawan natin. Walang baterya yan, walang charging yan, walang kinakabit yan sa saksakan, pero gumagana lahat. Di ba, biruin mo yung tutulog ka, wala kang poproblemahin. Lord, titigil ba yung puso ko mamaya? Lord, pag nagising ba ako, meron pa rin puso? Di ba? Pinapagana ni Lord yan lahat. Pag inisip ninyo, naghanap kayo ng milagro. Lord, pakitaan mo ako ng miracle para magtiwala ako sa iyo. Isipin mo na lang, buhay ka ngayon. Hindi ba yan milagrong pagpapasalamat mo kay Lord? Sa lahat ng taong pwedeng kunin ni Lord at this instant, ikaw buhay pa. Mapapa-thank you ka talaga di ba? Segundo, maraming namamatay sa buong mundo. So, habang bawat segundong nandito ka, thank you, Lord.
Di ba? Iba yung kapangyarihan mo, Panginoon. Iba yung katapatan mo, Panginoon. Yan po yung sinasandala natin pag sinabi nating God's power. Pero bukod dyan, pinapaalalahanan din tayo sa Biblia na pag tinatawag natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, alam natin sa puso natin na itong Panginoong Jesus na ito ay gumagawa ng milagro. Diba? Naalala niyo ba yung mga miracles ni Jesus sa scripture? Pag binasa niyo yung Bible, ano yung mga favorite niyong miracles? Ha? Feeding of the 5,000, yung mga ganyan. Grabe si Jesus. Ang dami niyang napakain. Buti pa kay Jesus, may pakain. Ganyan, di ba? Ano pa? Naglakad sa tubig. Alam niyo ba nung bata ako, lagi kong tinatry yun pag magsiswimming kami pag summer. Paano kaya nagawa ni Jesus yun? Tapos gaganyan ako sa swimming pool. Tapos makikita ko yung pa ako tatagos sa tubig. Sabi ko, paano niya nagawa? Paano nag-walk on water si Jesus? At yung mga bulag nakakita, yung mga bingi nakadinig, yung mga may sakit gumaling. Ibang klase, miracle. Pag tinawag mo si Lord, Lord, by your will, by your power, please help me here. And God allows that miracle to happen. Mapapa-thank you ka kay God. No? Kapangyarihan ni God yun eh. Minsan lang tayo, pag tayo nagpe-pray, minsan kinikredit natin sa sarili natin. Parang, pagpe-pray ko yung iyong trabaho. In Jesus' name we pray, amen. Next week, lumapit sa'yo, uy, nagkatrabaho ako. Sa isip mo, ito na kaya ang calling ko? Baka dapat mag-pray ako sa mga tao, ganyan. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw nagtutupad ng prayer. Tandaan nyo, pag nag-pray over kayo ng someone, kaparehas niya, lumalapit ka lang rin doon sa tunay na gumagawa ng milagro. Lord, help me. Hindi ko to kaya eh, pero ikaw kaya mo. Kaya may mga lumalapit po sa akin pag prayer and fasting kaming mag-asawa pag nagpe-pray for people. Ang lumalapit sa amin yung mga mag-e-exam, mga magbo-board exam. Tapos after isang taon, makikita namin nakapila ulit sa amin. Tapos, sa isip ko, naku, ito yata yung may board exam ah. Lalapit na sasabihin, Pastor, na po, nakapasa po siya. Ay, praise God po. Sa isip ko, Lord, hindi ako yun eh. Ikaw yun. Praise God talaga, di ba? Akala nila parang dito na lang tayo magpa-pray. Huwag kayong pumila sa akin pag magbo-board exam kayo. Pag yan, pumalpak, hindi ako yan ha. Hindi tayo yung gumagawa ng miracle eh. Si Lord. Kaya nga tayo lumalapit sa Kanya kasi siya yung may power. Siya yung may kakayahan para gawin itong mga bagay na to. And when He hears our prayers, mga kapatid, grasya yun. Grasya yun. One of the greatest expressions of God's power is His grace. Nahahabag ang Panginoon sa atin. He feels for us, naaawa siya sa atin, pinakikinggan niya tayo, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Kahit sa kakadiliman na meron tayo sa buhay natin, we can still come to God and ask God for His help, for His presence, for His faithfulness in our lives. And didinggin niya yung mga prayers na yon. Ibang klase ang grace ni God. Sabi ni Pastor Peter, ang definition daw ng grace, it is the unmerited favor of God. Unmerited, ibig sabihin, hindi sa kagalingan mo, sa kagalingan ko. Hindi. Wala sa atin pwedeng magsabi na, Jesus eto yung records ko pengi naman ako ng grasya mo. Wala. It is unmerited favor of God that saves us, nagliligtas sa atin, gives us the desire and the power to do His will. Isa po sa pinakamalinaw na epekto ng kapangyarihan ng Panginoon na yung mga makakasalanan, taas nga kamay ng mga sinners. Ayan, dami natin dito, di ba? Na yung mga makakasalanan, pwedeng lumapit sa Panginoon at pwedeng mabago ang buhay. Yan ang grasya. Yan ang pagpapasalamat nyo kay Lord. Lord, thank you. Hindi ako nanatiling makasalanan. Thank you, Lord, na pagtatagumpayan ko unti-unti. I am victorious. Little by little, I am recovering. I am improving. I am living for the King. Yan po yung pinagpapasalamat natin. Ngayon naman, sabi dito sa Philippians chapter 2, sabi ni Paul, tingnan niyo ito sabi, so then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but much more in my absence, sa kawalan ng inyong leader na si Paul, okay? Work out your salvation.
Nung una nating mabasa yung work out your salvation, ibig sabihin may ambag tayo sa salvation natin? Hindi po yun. Kasi ang salvation natin by grace, through faith. Hindi tayo nagtatrabaho para sa kaligtasan natin. Pero yung ibig sabihin ng salitang work out, sino dito nagwo-workout? Buti pa sila ma'am, nagwo-workout. Ma'am, alam mo, buti ka pa, nagwo-workout. Mahiya naman tayo, di ba? Pag nagwo-workout kayo, anong ginagawa ninyo? Pag bumuhat kayo o nag-push up kayo, titingin kayo sa salamin, di ba? Titingnan niyo kung may tumubo bang muscle dito. Parang wala pa rin na. Titignan ninyo kung nakakatayo ba ako ng pantay. Yun yung ibig sabihin ng workout. Ibig sabihin, hindi ka magbubuhat gagawin mo yung pagpapakita ng salvation mo. Ibig sabihin, dapat nakikita sa buhay natin yung grace ng Panginoon. Paano natin hindi napapakita ang grace ng Panginoon sa buhay natin? Pag tayo ay mga masusungit na tao, na parang kala mo, ayoko na lang mag-talk. Di ba? Parang kala mo, ikaw lang ang mabuti. Ikaw lang ang mataas. Ikaw lang ang perpekto. Di ba? Parang lahat ng tao, imperpekto sa paningin mo. Mahirap yan. Hindi yan working out your salvation. Kailangan nga tayo'y nangangatugpat, nangangamba. Bakit? Grabe yung ating pag-o-honor kay God. Kasi si God daw, He is at work in you, both to will and to work. Gugustuhin mong bumait, gugustuhin mong tumino ang buhay, at nagagawa mong maging mas matinong tao, hindi dahil sa sarili mo. It is, ano sabi dito? It is God who is at work in you. Kaya naman, ngayong hapon, ang pag-aaralan natin as we finish the series on Unleash God's Power, pag-aaralan natin to. Pray with humility. Sino po dito ang humble? Wow, ang daming humble. Diba? Napaisip Yung ibang nagtaas parang, trick question. Gino-joke time tayo dito. Hindi. Pray with humility. No? Unleash God's power, pray with humility. Unang-una po dyan, pag-aaralan natin, bakit nakakalason ang kayabangan? The poison of pride. And then we will talk about the posture of humility and then the power of grace. Doon muna tayo sa poison of pride. Sino na dito naka-experience na ng taong mayabang? Nakakilala kayo ng taong mayabang? Pag nakakakita kayo ng taong mayabang, anong nararamdaman ninyo? Naiinis. Sabi ng estudyante ko sa GLC, naiinis daw pag may taong mayabang. O yung mga iba sa atin, ang yabang-yabang yan. Sana madapa yan. Yung mga ganon. Di ba? Minsan nga pag ako nagpipreach kinokomentan din ako ng mga tao, ang yabang mo, siguro nalalakasan lang sila sa boses ko. Pero iba yung yabang na poisonous. Yung nakakalaso na yabang, sisirain talaga tayo nun. Ito ang kwento na binigay ni Jesus. Luke 18 verse 9. He told this parable to some people who trusted in themselves. Ibig sabihin, si Jesus, kausap niya dito ay mga taong mayabang who trusted in themselves that they were righteous. Nakakilala na kayo ng mga ganong klaseng tao? Yung parang kahit anong sabihin mong Bible verse, ay alam ko na yan. John 3:16, yung mga ganyan. Parang ganon yan. And then viewed others with contempt. Mababa ang tingin sa iba. Okay lang sana kung proud ka na alam mo yung Bible. Pero yung alam mo yung Bible, pero ang tingin mo sa iba, tingnan mo to, sinner to. Ganyan talaga yan. Di ba? Naka-experience kayo ng ganong mga taong ayoko na lang mag-talk. Di ba? Mahirap. So ito, si Jesus, nagsasabi na siya ng kwento tungkol sa kanila. Tingnan natin yung kwento Sabi dito, 2 men went up into the temple to pray. One, a Pharisee, and the other, a tax collector. Kung kayo ay nakikinig kay Jesus nung time na yon, alam nyo na yung kwento. Kasi ang parang sinasabi niyan, sige, magkikwento ako sa inyo ngayong hapon. Ang kwento ko, may umakyat dito sa CCF Center, isang pastor, ang pangalan ay Pastor Bong Saking. Kunyari.
Pastor Bong Saking, at isang barangay captain na kurakot. Yan. Alam nyo na agad kung saan papunta yung kwento, di ba? Alam nyo, naku si pastor, matino yun. Naku, yung barangay captain na kurakot, naku, loko-loko yun. Ganon tayo, di ba, as people. So ito, sosorpresahin ni Jesus yung kanyang mga tagapakinig. Wag niyo na, kalimutan niyo na si Pastor Bong, Pharisee na tayo ulit, Pharisee and the other, a tax collector. Anong pagkakaiba nitong dalawang to? Pag tiningnan ninyo, pag sinabi mong Pharisee, religious leader, stricto, ibig sabihin nasunod sa batas, highly respected, ibig sabihin walang may balak mang-away sa isang Pariseo. If anyone knows prayer, it must be the Pharisee. Kung magtuturo si Jesus ng lesson tungkol sa prayer, dapat itong example niya. Tapos yung isa naman, tax collector. Sila po ay mga Hudyo na hinar ng Romans. So Hudyo ka, Pilipino ka kunyari, pero hinar ka, ikaw ang mangolekta ng taxes ng mga kababayan mo. So ibig sabihin, kagalit na sila ng mga fellow Israelites nila. Talagang bad trip na sila sa kanila. Eto pa, collected more taxes than required. Kumikickback. Nako, nakickback na ano na ba kayo? Nakotong na ba kayo ng mga pulis, ano bang tawag mo sa kanila? MMDA, di ba? Ngayon mababait na sila. Wala nang contact ngayon. Pero nako, dati, nung mga bata-bata pa tayo, di ba? Cotton caps, di ba? Traitors to fellow Jews. What would a tax collector know about prayer? Yan ang tatakbo sa isip ng mga tao sa opening story ni Jesus. Ngayon, parehas silang nagdasal. Tandaan niyo yung kwento Parehas silang umakyat at parehas silang magdarasal. Kung kayo yung mga tao at alam ninyo anong ginagawa ng isang Pharisee at alam nyo ginagawa ng isang tax collector, siguro ang tatakbo sa isip nyo, ang kapal ng mukha ng tax collector. Makikipagsabayan pa sa Pharisee. Di ba? Mga ganun yung maiisip natin. Tingnan natin ano nangyari Luke 18 verses 11 to 12. The Pharisee stood and was praying this to himself. Nagdadasal siya sa kanyang sarili. Hindi siya nagdadasal kay Lord. Sa kanya lang, akin lang to. Pero ginamit niya yung pangalan ni Lord. God, I thank you. Wow, Christian. Di ba? Pumunta sa simbahan, tinaas ang kamay. God, thank you. Thank you, God. Thank you, God. Ganyan. Wow, Christian. Gaganyan yung mga tao. Pero pakinggan nyo, anong sinabi? Thank you that I am not like other people. Thank you, Lord. Iba ako sa kanila. Di ba? Hindi ako swindler. Hindi ako unjust. Hindi ako adulterer. Hindi ko nga kaparehas itong tax collector dito. Ako, nagpa-fasting ako. Ako, nagtatight ako. Sa palagay niyo, nagpe-pray siya? Sa palagay ninyo, yung ginagawa ba niya ay prayer? Anong definition natin ng prayer? Vertical, meaning you focus on God, pupurihin mo siya, tapos yung mga pangangailangan mo, ipagkakatiwala mo sa Kanya. Pero itong soliloquy, sa mga English teacher, alam niyo yung ibig sabihin ng soliloquy, itong monologue ni Pharisee ay hindi dasal, kundi pagyayabang at pagpapakitang tao. Praying to himself. Ilang beses niya pong sinabi yung I thank you, I am not, I pay tithes, puro ikaw. Yan ang hirap sa prayer. Ang naalala ko dito, itong kwento ng mag-amang palaka. Hindi ko alam kung alam niyo yung kwentong to. Meron pong isang amang palaka, napakayabang, ubod ng yabang. Talagang sobrang yabang niya. So yung anak niya, alam na mayabang yung kanyang tatay. Isang araw, yung anak na palaka namasyal sa mall. Hindi sa mall. Siyempre, nasa bukid po sila. Namasyal. Bumalik siya doon sa kanyang tatay at ito sinabi niya, Ama, ikaw ba ang pinakamalaking palaka dito sa atin? Sabi nung ama, Oo, ako ang pinakamalaking palaka. Yung anak na palaka po, namasyal doon sa may batis, nakakita ng kalabaw. Okay? Sabi nung anak dun sa ama, Ama, may nakita ako sa batis. Sobrang laking palaka. Ha? May mas malaki pa ba sa akin? Oo, ama, nakita ko. Ang laki-laki nun. Sabi nung ama, ganito ba?
Gumanyan. Di ba yung mga palakay, lumalaki yung gumanyan. Ganito ba? Sabi nung bata, naku ama, ang liit mo pa din. Yung isa, ang laki talaga, may sungay pa. Naku, na-pressure yung ama. Alam niyo yung mga mayayabang na tao, yung pag naramdaman nila na parang naapakan sila, ayaw magpatalo. Sabi nung tatay na palaka, ganito ba? Nako ama, mas malaki pa dyan. Ang laki-laki talaga. Siya na siguro pinakamalaki dito sa barangay natin. Ganito ba? Pag ginanon ulit ng ama, pumutok yung ama. Pumutok siya. Ewan ko pa paano natapos yung booklet na yon. Nabasa ko lang to online eh. So ang lungkot naman no. Pero pumutok. Nawala. Bakit? Anong problema doon mga kapatid? Yun ang problema ng yabang. Ang problema ng yabang, kung nakatingin ka sa sarili mo, parang palaging may tatalo sa'yo. Parang palaging merong mas magaling sa'yo at insecure ka, ayaw mo yun. So ang dami mong gustong patunayan. Hindi totoo yan. Mas maganda yung kotse ni yung kapitbahay. Automatic ba yan? Hindi. Automatic yun, tsaka yung kotse nila, charge. Sige, bukas bibili rin ako ng ganyan. Di ba yung mga ganyan? Ang ganda ng cellphone ng kaklase. Yung cellphone niya nung bata kami, alam niyo yung mga 3210? Yun yung mga cellphone ng mga kaklase ko eh. Tapos merong cellphone doon, yung nabubukas. Naalala niyo yung mga Nokia na gano'n? Yung, hindi ako papahig ng ganyan. Biglang next week, yung bago mong kaklase, may gano'n na rin na cellphone. Di bukas na rin. Tapos nauso na yung screen lang. Tapos piniselphone mo ng parang maliit na ballpen. Naku, nagpakitaan ng cellphone. Ito yung cellphone ko ngayon. Next week, yung kaklase mo, may ganun na rin. Di ba? Kasi ayaw natin yung nahihigitan tayo ng iba eh. Ganyan ang kayabangan. Sakit yan ng marami po sa atin. So, ano po ang problema sa pride? Tingnan ninyo ha. Kapag tayo ay nagdadasal, pwede pa tayong mayabang magdasal? Pwede. Kapag tayo ay nagdadasal mechanically or mindlessly, kunyari, kakain kayo. Mag-pray na. Lord, thank you po sa food in Jesus' name. Amen. Talagang hindi ka nag-thank you. Alam mo yan, parang sinabi mo lang. Nakaganon pa yung sabaw. Lord, thank you in Jesus' name. Amen. Di ba? Parang hindi ka nagpapasalamat na may pagkain ka. Ilagay mo yung eksenang yan dun sa mga mahihirap talaga. Naku, kahit munggo yan. Lord, thank you may munggo. Thank you may sabaw. Thank you may noodles. Lord, thank you may maling kami. May corn beef kami. Pero yung iba, Lord, thank you sa pagkain in Jesus' name. Amen. Kala mo tang twister pa di ba? Pag matutulog sa gabi, Lord, thank you sa araw to. Thank you po in Jesus' name we pray. Amen. Parang talaga bang, ikaw ba'y nagdarasal talaga? Di ba? As if it were a chore. Yung iba naman, mag-pray na. Ayaw mag-pray, nagdadabog pa. Kala mo naman. Di ba? May mga natawa kasi problema nila sa bahay yun eh. Ako na naman magpe-pray. Lalo yung mga magulang, pray na. Tapos yung magulang, dahil magulang siya, yung anak yung laging magpe-pray. Anak, mag-pray na. Tapos pag nagdabog yung anak magpe-pray lang eh. Di ba? Nakaka-relate ba kayo? Parang minsan kung may angel doon, di ikaw ang mag-pray. Ano pa? To earn points with God. Yung iba nagdarasal lang kasi gusto ng pogi points. Gusto matupad yung kanilang prayer request. Expecting to get the answers we want based on the good things we have done. Yan, pride din yan. Lord, nagdarasal po ako kasi kahapon naman po sa Sunday service, hindi ako nakatulog. So, pwede po ba, Lord, bigyan niyo ako ng ganito, ganyan. Kala mo naman, ba? To complain about others people's offenses without examining and confessing our own. Pagdarasal ko yung lalaking yan, o pagdarasal ko yung babae yan, grabe, kamali ang ginawa niya sa akin. Lord, ang laki ng problema ko sa taong ito, ang sama-sama. Kala mo naman, mabuti siya. Di ba? Kaya ka nga dapat kapag lumalapit kay Lord, Lord, ito yung mga problema ko, ito yung mga mali sa akin, patawarin mo ako. Bago ka pa magbilang ng kasalanan ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Kasi lalapit ka kay Lord eh. Hindi pa pwede, Lord, tingnan mo ang problema ko dyan sa taong yan, tsaka dito. Sabihin sa'yo ni Lord, may problema din ako sa'yo. Di ba? Paano gagawin natin dito? Problema ka rin, di ba? With the wrong selfish motives, yan, mahirap din po yan. Mahirap kapag nagdarasal tayo na ang alaga natin sa ating buhay ay pride.
Sabi po ni Jonathan Edwards, merong undetected spiritual pride. Paano nyo malalaman to? Hindi nyo to makikita, hindi ito nakukuha sa antigen test. Okay? Hindi rin to nakukuha sa kung ano-ano bang iihian mong test. Walang ganon. Kaya mag-iingat tayo. Tingnan ninyo, the great fault finder. Yung kamag-anak mo ba, laging naghahanap kung sinong mali? Alam mo, ang mali talaga dyan, si ganito. Diba? Yun, medyo pride yun. Kasi, bakit lagi ka nakatingin sa sinong may mali? Ano ba? Ministering in a harsh spirit. Mga D-group leaders, for example. Diba? Tapos nag-sin yung inyong disciple. Ano ba yan? Na ang tagal-tagal na natin pinag-uusapan yan. Hindi batuhin kaya kita ng Bible. Huh? Maniniwala ka ba dun? Hindi ka maniniwala dun, di ba? Putting on pretenses, nagpapanggap. Kasi kailangan mo kang malinis. O magsisimba tayo today, ha? Mag-smile kayo. Nahahagip yung venue, yung inuupuan natin sa CCF, nahahagip ng camera. Yung mga ka-opisina ko, sinasabi nila na papanood na nila ako sa YouTube. Pag kayo, nakita kayong nakapikit, wag na kayong magsimba. Wah! Di ba? Kasi sarili lang iniisip eh. Takes offense easily. Hindi lang napansin, hindi lang nabate. Alam mo, yung mga kwento, kunyari, mauupo dyan, tapos hindi nag-excuse. Tingnan mo tong taong to. Pag ito, nagtaas to ng kamay sa worship, Lord, fake to. Di ba? May mga ganun. Tapos nakita mo yung hindi nag-excuse, umiiyak pa, lumuluhod pa. Ano yan? Di ba? Pag nangmamata tayo ng, malay ba niya, hindi niya man niya alam na hindi pala siya kasya doon sa siningitan niya. Kala niya bata pa siya, hindi ako makaka-excuse. Hindi niya alam, medyo lumaki na siya, nasagi ka. Di ba yung mga ganon? Ito, presumption before going to God and man. Meron ka ng sariling utak, meron ka na bago ka pa magdasal, bago mo pakinggan yung isang party, hungry for attention. Yan, pag ang tampo mo sa buhay, Lord, walang pumansin sa akin today. Huy, hindi tungkol sa iyo to. Di ba? Lord, bakit ganon? Nagpunta ako sa CCF. Walang nagsabi sa akin ng welcome to CCF. Di ba? Ano ba yan? Mag-worship ka kay God. Kasi kapag nag-worship ka kay God, welcome na welcome ka. Yayakapin ka pa ng buong buo ni God. Huwag mo hanapin yung tao. Lord, sa lahat ng mga usher, dinaanan ko, paikot-ikot ako dun sa entrance nito. Ay, wala Doon ako sa kabila papasok. Wala talaga, Lord. Huwag mong hanapin sa tao. Kay Lord ka tumingin. Di ba? Pero mababait po yung mga usher natin. Huwag kayong mag-alala. Di ba po mga ushers? Ayan nagigreet yan. So, hindi nyo lang narinig. Neglecting others, yan mga hindi pagpansin. Tingnan po ninyo sinabi sa Proverbs. Pride goes before destruction and a haughty spirit before stumbling. Matuto na po kayo sa akin. Dumating po ako sa punto ng buhay ko na napakayabang ko. Napakayabang ko kasi summa cum laude ako. Summa cum laude ako. Akong unang nagkatrabaho sa amin. Ang yabang-yabang ko. Tapos ayoko na. Gusto ko pag nagsisimba ako sa Sunday lang. Hindi ko na kailangan mag-ministry. Hindi ko kailangan mag-D-group. Kaya ko na ito mag-isa. Alam nyo, hinulog ako ni God. Kasi pride goes before destruction. Pag naramdaman mo na, Lord, parang ang yabang ko yata. Please, Lord, tanggalin mo to. Ayokong maging mayabang. Ayokong magyabang. Ayokong tumayo sa sarili kong paa. Yan po ang ating kailangan maalala. Sabi po ni James chapter 4 verses 1 to 3. What is the source of quarrels and conflicts among you? It's not the source your pleasures that wage war in your members. Hindi ba kaya kayo maraming kaaway? Dahil may mali sa inyo. Ano yung mga mali? You lust and do not have, so you commit murder. Ibig sabihin po ng lust dito, hindi yung libog sa pagdating sa usaping sex, no? Pero lusting, yung gusto mong makuha yung bagay na hindi sa'yo. So anong ginagawa mo? Nagagalit ka. And sinabi ni Jesus, pag nagalit ka, tantamount to murder. Kapag galit ka, you are envious.
and cannot obtain, so you fight and quarrel. Nakikipag-away ka. You do not have because you do not ask. Kaya nga persevere in prayer. You ask and do not receive because you ask with the wrong motives. Mali naman ang motibo. Kada pray mo, Lord, panalunin mo na ako sa loto, Lord. Lord, panalunin mo na ako. Lahat na lang tinaya ako, Lord. John 3:16. Romans 3, hindi pala pwede yan. Lahat ng mga favorite kong memory verse, tinaya ko na, Lord, in Jesus' name, may ganyan pa bago tumaya sa loto. Huy! Hindi yung loto yung kailangan mo. Si Lord. Di ba? Huwag ka titingin doon. Wrong motive yon. That you may spend it on your pleasures. Pride leads to either prayerlessness or lack of prayer. Kaya po kadalasan yung mga mayayabang, hindi na nagdarasal. Bakit? Kasi kala nila, nasa kanila na ang lahat. Diba? They already possess what they need. They already have what they want. Wala na akong kailangan. Okay na ako. Nako, kayabangan yan mga kapatid. Praying with humility means that we desire, do, and delight in God's will more than ours. Matagal ko pong pinag-pray sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman po ako ng pagkakataon na mag-lead ulit. No? Ako po ay, alam nyo naman yung nangyari po sa akin, na-depress ako, nag-suicide, naligtas. At pagkatapos noon, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataong makapag-lead ulit ng small group. And eventually, pinayagan po akong mag-lead ng small group after 1 year of resting. Tapos, sa mga sumunod pang panahon, pinagdarasal ko, Lord, bigyan po ako ng pagkakataong makapagturo. And then eventually, nagturo po ako sa GLC. Bigyan po ako ng pagkakataong mag-preach. Nag-preach po ako sa Elevate, tsaka sa Big. At eventually po, nung pandemic, nung bawal pumunta dito ang mga tao, ako po ang pinag-preach doon sa Tagalog service. Kaya pag nanonood kayo ng online service noon, ako yung makikita ninyo doon. Di ba? So yung mga pagkakataon na yun, sabi ko, Lord, salamat, salamat. Pero recently po, binigyan ako ng pagkakataon na mag-lead ng singles ministry ng CCF. Yung tinatawag po nating Big Singles Ministry. At eto po, ayokong kunin siya ng may yabang sa puso ko. Kasi natuto na ako eh. Simula nung nag-umpisa ako, alam ko na bawal ang mayabang dito. So sabi ko, Lord, hindi sa sarili kong lakas, pero sa kapangyarihan mo. Tulungan mo kami. Kahapon po, nag-volunteers assembly kami, at ang pakiramdam ko, walang magvo-volunteer. Kasi sino ba naman yung bagong leader ng singles ministry? Baka walang maniwala. Sabi ni Lord sa akin, hindi to tungkol sa'yo. Pag may nag-volunteer sa singles ministry, hindi ikaw ang gusto nilang paglingkuran. Ang magvo-volunteer sa singles ministry, gustong maglingkod sa akin, kay Lord. Kaya sabi ko, Lord, kung sino man ang ipadala mo, kung 10, 50, 25, kung 5 nga lang salamat sa ipapadala mo. Kahapon ng hapon, nagdagsaan po silang mga singles. At meron kaming almost 300 volunteers para sa taong ito at marami po kaming gagawin sa singles ministry. Kaya kung may mga kakilala kayong mga singles, pataasin ka natin yung kamay. Singles, nandiyan ba kayo? Singles. Single, double. Hindi, joke. Singles, ayan, magkita-kita po tayo Friday po, February 16, Big Fridays, yan. So, puntahan na natin tong susunod na lesson. Poison of pride, posture of humility. Kaibahan naman dun sa Pariseo na nagyayabang lang, Lord, buti na lang hindi ako katulad ni ganito. Buti na lang hindi ako katulad ni ganyan. Ang galing-galing ko talaga. Yun ang dasal niya. Na I'm sure, hindi lumipad papuntang langit hanggang dito lang. Kasi sarili lang niyang kausap niya Tingnan po ninyong pagkakaiba dito sa tax collector. Standing some distance away. Ayaw lumapit nung tax collector. Hiyang-hiya. Was even unwilling to lift up his eyes to heaven. Hindi na nga makatingala kasi pakiramdam niya, matutunaw siya sa presensya ng Panginoon. Ganong klaseng pagpapakumbaba. Was beating his breast. Pinupukpok niya yung kanyang dibdib. Tapos wala nang ibang salitang sinabi kundi, God, be merciful to me, the sinner. Actually, isang salita lang yan sa original language. Hilaskomai,
to make propitiation for, Lord, tanggalin mo to. Mahabag ka sa akin. Sa Tagalog po yun ang ibig sabihin, Lord, kahabagan mo ko, kaawaan mo ko. Ako ay makasalanan. Yun ang dasal niya. Okay, at hindi siya makatingin sa langit, Lord. Nahihiya ako, lumalapit ako sa iyo, pero patawarin mo ko. Maawa ka sa akin, kahabagan mo ko. Sa palagay po ninyo, mabuting tao siya? No? Kasi bagamat makakasalanan ang isang tax collector, para aminin niya sa sarili niya, Lord, makasalanan akong tao. Maraming mali sa akin. Lord, kaawaan mo ko. Mahabag ka sa akin. I need your mercy, Lord. Maawa ka po sa akin. That is the most humble prayer that you can ever say. Ano po ang importansya nitong hinihingi niyang mercy? Hilaskomai, no? Propitiation. Makikita niyo po yan sa 1 John 4:10. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son, si Jesus Christ. Kanina kinakanta natin, what a powerful name it is, the name of Jesus. Bakit? Because His Son became the propitiation for our sins. Anong ibig sabihin ng propitiation? Siya po yung naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. So yung dinadasal nitong taong to, Lord, maawa ka sa akin, kahabagan mo ko, ay sinasagot ng presensya ng Panginoong Hesukristo. Alam ko, kaya nga ako dumating kasi liligtas kita sa mga kasalanan mo. Diba? That is an admission of His need. Ngayon ang tanong, kailan po ba tayo tunay na nagpapakumbaba? Mahirap po itong test na to. Kasi kadalasan, kahit tinatry po natin maging humble, meron pa ring sense of pride. Sumusundot-sundot pa rin yung pagiging makasarili natin. Sumusundot-sundot pa rin yung ating, paano naman ako? Mga ganyan, di ba? Amen, amen, Lord. Teka lang, paano naman ako? Sumusundot pa yun no? So paano nyo malalaman na tunay kayong nagpapakumbaba? Tingnan po nitong kwentong to. Isang tao po, may daladalang anak, had an unclean spirit, immediately came and fell at His feet, sa feet ni Jesus. Now the woman was a Gentile, of the Syrophoenician race. Ibig sabihin, ito ay hindi Hudyo. Ito ay Hentil, kalaban ng mga Hudyo. And she kept asking him to cast the demon out of her daughter. Isipin po ninyo, nagmamakaawa siya kay Jesus. Si Jesus po kasama ng mga Hudyo, tapos siya, sumusunod-sunod siya, Jesus, maawa ka naman. Jesus, ako naman. Jesus, dito, Jesus. Ganon. Ang kulit-kulit niya. Sabi ni Jesus sa kanya, eventually, napansin siya ni Jesus. Tingnan po ninyo sinabi ng Panginoon sa kanya, let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Anong sinasabi dito ni Jesus? Okay? Hindi nilalait ni Jesus yung tao. Hindi niya sinasabing, huy, aso ka lang, mamaya ka na. Ang sinasabi niya, ang priority ko yung mga children. Sino ba yung children? Hudyo, yung mga Jews. Ang priority ng ministry ni Jesus, to the Jews first, and then to the Gentiles. So gently, Jesus said, let the children be satisfied first, for it is not good to take children's bread and throw it to the dogs. Imagine you're the woman. You're the woman and Jesus answered that way. Yung mga Jews muna. Sila muna ang focus. Hindi mo papakainin yung mga aso. Kailangan yung mga anak muna. Anong mararamdaman ninyo? Nagagalit ba kayo kay Jesus? Masasaktan. May mga masasaktan po ba dito? Masakit ba yon? Masakit yun, di ba? Pero na lang kung siguro joker ka, rar, Jesus. Gaganin mo si Jesus. Pero hindi Ano kaya naging reaksyon ng babae? Tingnan po ninyo Nako, magugulat kayo. But she answered and said to him, yes, Lord. Tinanggap niya. Tinanggap niya na tagalabas siya. Hindi pa siya parte ng plano. Nasa labas pa siya. Yes, Lord. But even the dogs under the table feed on the children's crumbs. Anong ibig sabihin nun? Oo, alam ko, Lord, hindi ako kasali. Pero yung mga aso nga po nag-aabang sa ilalim, di ba? Baka may lumaglag na kahit konti.
kakainin nila yon. Willing ako doon, Lord, yung tira. Akin na lang po yung tira. Kahit konting miracle lang, yung anak ko lang, Lord. Pagalingin mo lang yung anak ko, Lord. Yun lang. What did Jesus say? He said to her, because of this answer, ano bang answer niya? Tingnan niyo yung answer niya. Unang-una, tinawag niyang Lord si Kristo. Pangalawa, inadmit niya na hindi ako kasama sa plano, Lord, pero kailangan ko lang ng ambon. Konting grasya lang, Lord. Konting awa lang. Maawa ka sa anak ko, please. Please, para na lang sa anak ko, Lord, please. Because of this answer. Bakit? Kasi yung tiwala niya, nakasalalay kay Jesus. Alam niyang walang pwedeng magpagaling sa anak niya kundi si Jesus. So maawa ka, Lord Jesus, please, tulungan mo ako. Because of this answer, go. The demon has gone out of your daughter. And going back to her house, she found the child lying on the bed, the demon having left. Pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Pinalaya ng Panginoon. Bakit? Bakit? Nagpakumbaba yung babae. Hindi niya tinaasan ng ihi si Jesus eh. Hindi niya sinabi, ano ka ba? Kala ko ba si Jesus ka? Wala ka bang awa? Gusto mo lang juice? Nakita niyo ba siyang gumanon? Hindi, di ba? Nagpakumbaba siya, Lord, alam ko, hindi ako kasali. Pero kailangan kita, Lord. Please, maawa ka. And Jesus showed her grace. Yan ang grasya ng Panginoon. Yan ang kabutihan ng Panginoon. Kaya, praying with humility admits our total dependence on God. Doon talaga tayo nakasandal sa Kanya. Si Solomon, na pinakamayaman, pinakamatalinong hari ng Israel. Alam niyo bang nagdasal din siya ng napaka-humble na prayer? Tingnan ninyo ha, tinatanong siya ng Panginoon, anong gusto mo? Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Yun ang tanong sa kanya ng Panginoon ha. Kung kayo si Solomon, tinanong kayo ni Lord, habang kayo nagpe-pray, sa kama nyo dahil tapos na kayo manood ng Korean novela sa Netflix, at tinanong kayo ni God, anak, anong gusto mo? Anong unang papasok sa isip ninyo? Siguro yung mga single, pengin ng asawa, Lord. Sana K-pop. Sana K-pop. Di ba? Sweldo, kagalingan, kayamanan. Hindi ko alam kung anong una yung hihingin. Pero tignan nyo ang hiningi ni Solomon. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. Yet I am but a little child. Lord, bata lang po ako. Wala pa po akong kamalay-malay. The warrior is a child. Hindi, joke lang. I am but a little child. I do not know how to go out or come in. Hindi ko alam pasikot-sikot paano ako magiging hari. Wala akong alam, Lord. So, anong hiningi niya? Hiningi ba niya, Lord, wala akong alam, so please, bigyan mo ako ng kayamanan para sundin nila ako. Yung ba hiningi? Ano hiningi niya? Give your servant an understanding heart to judge your people, to discern between right and evil, for who is able to judge this great people of yours? Nakikita niyo yung dasal ni Solomon? Nakatingin siya sa Panginoon. Nakatingin siya sa Panginoon kasi yung duty na meron siya para alagaan yung bansang Israel ay duty galing sa Diyos at ayaw niyang pumalpak. Kaya nagpapakumbaba siya, Lord, wala akong kakayanan, hindi ko kaya to, please, tulungan mo ko. Anong sinagot ni Lord sa kanya? It was pleasing in the sight of the Lord na ito ang hiningi ni Solomon. So, anong ginawa? I have done according to your words. I have given you a wise and discerning heart. Binigyan ng wisdom si Solomon. Binigyan ng talagang discerning heart si Solomon na kaya niyang humusga ng mga tao. Pag may nagkamali, pag merong lumapit sa kanya, solusyonan mo yung away namin. Alam ni Solomon kung ano sasabihin. Grabe yung talino na binigay sa kanya. Pero bukod doon, sabi ni Jesus, I have also given you what you have not asked. Biruin mo, sa sobrang humble ni Solomon, na please ang Panginoon, na sige, kahit hindi mo pinag-pray, bibigay ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo. Bakit? Bakit naisip ni God yun? Kasi humble yung puso ni Solomon. Alam niyo yon, yung puso niya, tapat kay Lord eh. Lord, hindi ko talaga kaya. Please, tulungan mo ko. Yun lang, presensya mo lang, Lord. Ano application yan? Sa buhay po natin, busy tayo. Sino dito busy tao? Wala? Hindi pala kayo busy? Ayan. Yung iba sa inyo, busy matulog eh. Hindi na nagre-react eh. Okay, sino dito, maraming trabahong nag-aabang sa inyo bukas?
Ayan, o. Yung sana, yung mga ganyan, yung mga Lord, sana yung Sunday mahaba pa. Gusto ko pang mag-mall, tsaka manood ng sine, kumain sa labas, ayoko pang pumasok. Di ba? Mga ganyan. Alam ko, busy kayo, pero pag busy kayo, inuuna nyo ba si Lord? Lumalapit muna ba kayo kay Lord bago kayo magtrabaho? Bago kayo pumasok sa school? Bago kayo magbukas ng Facebook? Yung iba sa atin, ang school ay Facebook eh. Bagong araw na naman. Ano ba itong status na to? Ayoko to. Ito gusto ko, like. Diba? Andun na, buong umaga na siyang nagpe-Facebook. Sana bago kayo mag-Facebook, magtrabaho, makipag-away sa kapitbahay, o makipag-away sa asawa, doon muna kay Lord. Dasal muna tayo kay Lord. Inuuna mo ba talaga si Lord? Ito pong prayer, yung prayer life, kailangan exercise nating lahat to Ako aminado na kailangan ko pang mag-improve sa prayer. Yung asawa ko po, si Claire, has been praying. Ang prayer point po ng aking asawa is gusto niyang tumigil sa trabaho. Ako po ay nagtatrabaho sa simbahan, yung asawa ko po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Gusto niyang tumigil sa trabaho. Pero sabi ko, hanggat hindi si Lord ang nagtatanggal sa iyo sa trabaho, kailangan magtrabaho ka. Kaya sabi ko, pag nabuntis ka at nagkaroon tayo ng baby, pwede ka nang mag-resign. Yun ang kondisyon. Wala pa rin kaming baby. So, ang plano namin, siya ay magtatrabaho lang. At ako ay magsuserve lang. Di ba? Sabi ng asawa ko sa akin, gusto ko mag-serve na rin in ministry. Sabi ko sa kanya, ay mag-Bible study ka sa office mo. Yan ang harvest sa'yo ni Lord, mag-Bible study ka dyan. Nagsimula siya ng Bible study. Nag-Bible study sila, tapos sabi niya sa akin, oh babe, pwede na ba akong mag-resign? Sabi ko sa iyo, pag buntis ka na, tsaka ka mag-resign. Okay, pray siya. Hanggang last year po, kinausap siya ng Panginoon, at sabi sa kanya ng Panginoon, tulungan mo yung asawa mo in ministry. Tapos sinabihan siya na mag-aral siya ng counseling para makatulong sa ibang tao. So, nag-pray siya, lumapit siya sa akin, sabi niya, babe, kinonfirm ni God sa akin na mag-resign ako para mag-aral at tumulong sa iyo in ministry. Siyempre po, ako bilang lalaki, nangatog po ang tuhod ko. Kasi parang, paano na? Paano na ang buhay? Di ba? Pero, hindi ko yung pinahalata sa kanya. Sabi ko, sige lang, pray ka lang. Mag-pray ka lang, mag-pray. Ganyan. Eventually, kinonfirm po ng Panginoon. At last week po, nag-last day ang aking asawa. At ngayon, she is a full-time wife and a full-time student and a full-time ministry partner. Katuwang ko po siya sa singles ministry. Pinagdasal po niya ito, matagal niyang ginusto at sabi ko, ayokong ako magdidikta sa'yo. Gusto ko si Lord ang magbubukas ng pinto at magsasarado ng pintuan. Ganun nga po ang ginawa ng Panginoon. Isang beses naman po, ito light na lang yung asawa ko gusto magka-pet. Pet, alaga. Sa isip ko, hindi pa ba ako mukhang alaga? Hindi pa ba sapat na kailangan mo kong alagaan? And then, gusto daw niya ng pet. Nagpe-pray. Minsan okay na, gusto na magka-pet. Tapos after ilang araw, ayaw magka-pet. Sabi ko, alam mo, mag-pray ka. Hindi ang labo ng gusto mo sa buhay. Hindi mo alam. Nagpray. Hanggang isang araw po, sinabi sa akin, babe, nakausap ko na si Lord. Sabi dito, tapos may binasa siyang verse na ang gusto daw ni Lord ay inaalagaan natin yung kanyang mga creation. Sabi niya, nangusap si Lord dito sa akin na kailangan daw nating magkaroon ng pet. Malupet! Ganyan. Malupet! Si Lord na, wala na akong panlaban eh. Sabi ko, sige, sana mag-provide si Lord. Sinabi niya sa mga kanyang office mates, magkakapet ako, ganyan. So, nung last day po niya, yung mga pabaon sa kanya ng mga kaopisina niya, alam niyo kung ano? Mga pang-alaga, mga pagkain ng pusa, mga pangsuklay ng pusa, kainan ng pusa, mga ganyan. So sabi niya, babe, nag-provide si God. Okay, praise God. Malupet, ganyan. Bakit? Bakit ko ito sinishare sa inyo? Kahit yung mga maliliit na bagay, pwede niyong ipagdasal eh. Minsan magsha-shopping kayo, maglalakad kayo sa mall, ang ganda. Huwag muna kayo bumili agad. Di ba? Ang ganda. Lord,
Kung will mo yon, pagbalik ko doon, nandun pa rin. So, tapos umikot ka lang. Lord, andito pa din. So, susunod mong prayer, ano susunod mong prayer? Lord, kung will mong biling ko to, please provide. Lord, tapos bubuksan mo yung pitaka mo. Nakita mo, walang laman. Walang laman. Kahit magdasal ka doon ng buong araw, Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, wala pa rin. Ibig sabihin, ang sinasabi sa inyo ni Lord, dahil wala pang pera, wag muna. Di ba? Kung will niya talaga yan, kahit next week ka pa bumalik, kahit sa next sweldo ka pa bumalik, pag nandyan yan, may sweldo na, makapal na yung pitaka mo, nakita mo, nandun pa rin yung damit. Lord, meron na. Pwede ko nang bilhin. Di ba, yung iba sa atin, hindi tayo nagdadasal kapag nagsha-shopping tayo eh. Tapos pag uwi natin, anong ginawa ko? Anong pamamayad ko dito? Problemado tayo, di ba? Parang, Lord, tulungan mo. Please provide. Hala, ngayon ka nagdasal kay Lord ng please provide? Hindi ka man lang nagdasal kay Lord, Lord, i-guide mo naman ako. Lord, magmamall kami. Tulungan mo akong tumingin lang sa tamang daanan. Maingat ka lang dapat pag nagmamall ka dito. Dito, escalator. Huwag ka na nagtitingin-tingin sa mga parang maganda doon. Pero wala akong pera, Lord. Dito lang ako sa bandang department store. Huwag ka dun sa mall pupunta, mahal dun. Dito lang tayo sa department store. Di ba? Iisipin mo rin, bawat desisyong gagawin mo sa buhay, sana nagdadasal ka. Bawat desisyon, bawat galaw, bawat sasambitin natin, bawat hihingin natin, bawat activity na kukumitan natin, sana dinarasal muna natin kay Lord, Lord, nagpapakumbaba ako ngayon, ayoko pong mauna sa inyo. Alam niyo yung prayer ni Moses, yung, if your presence stays, I don't want to go. But if your presence goes, I don't want to stay. So Lord, please, linawin mo sa akin ano yung gusto mong gawin ko. Pag ganun ang pagdarasal natin, pag ganun ang pagpapakumbaba natin, magiging malinaw ang buhay. At confident ka, alam mo kung bakit? Kasi hindi ka papabayaan ni Lord. Yon ang confidence natin. Kaya kung kayo ay nalilito, pwede niyong gawin tong prayer na to na ginawa ng isang hari sa Israel. Tingnan ninyo ang humility. We are powerless. Kasi andyan na yung mga kalaban isang buong batalyon ng kalaban Lord, alam mo to, konti lang kami, hindi namin to kaya. We are powerless before this great multitude. Hindi rin namin alam kung anong gagawin. Lord, hindi na nga kami malakas, wala pa kaming alam. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Pero ano yung confidence niya? But our eyes are on you. Lord, sa'yo kami nakatingin. Samahan mo kami, Lord. Please, be with us. All Judah was standing before the Lord and their infants, their wives, and their children. Buong bansa silang nagdarasal. Alam nyo, nagpakita ang Panginoon sa kanila at talagang niresolbahan. Talagang tinulungan sila dun sa kanilang problema. Bakit? Kasi nagpakumbaba sila. Hindi sila nagmataas sa Panginoon at sinabing, Lord, na-practice na namin to, kaya na namin to. Hindi ganun. Lord, kailangan ka namin. Pag wala ka, hindi ko na alam ang gagawin. Ganun dapat ang ating pagdarasal. Pangatlo po natin at pinakahuli, the power of grace. Sino dito may pangalang Grace? Ayan pala, marami palang Grace dito. Ayan, sa second floor, may Grace ba dyan? Third floor, may Grace? Ayun, no, nakikita ko kayo. Ayan, dami nyo palang Grace Alam nyo ba, merong verse na para sa inyo. Sabi dito sa James 4, but He gives a greater grace. May greater grace pa. Ano yun? Ano yung grace na yun? Kaya nga sinasabi, therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you. Matindi po itong verse na to sa akin. Kasi more than 10 years ago, sa kayabangan ko, ayoko talagang sundin si Lord. Matigas ang ulo ko. Pero ginawa ni Lord, tinanggal niya yung mga bagay na kinakapitan ko. Yung confidence ko nandun sa mga bagay na yun, pinagtatanggal ni Lord isa-isa. Tapos balagang lugmok na lugmok ako, parang feeling ko wala na akong pag-asa sa buhay. Ang lungkot-lungkot. Tapos ito po yung verse na binigay sa akin nung una kong binuksan yung aking
Bible after many years. Ito yung sinabi ni Lord, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Simula nun sabi ko, Lord, magpapakumbaba ako. Ngayon, alam ko na, hindi ko kaya nang wala ka. Alam ko na ngayon, Lord, kahit anong galing ko, kahit anong sipag ko, kung hindi kita kasama, wala akong mararating. Alam ko na ngayon, Lord, kulang ako kung wala ka. Alam niyo ba yung kantang yun? Yun ang dapat kanta natin kay Lord eh. Minsan kinakanta natin sa mga nakachat natin sa Facebook, sa mga kapitbahay lang. Hindi, kulang tayo pag wala si Lord sa buhay natin. Kaya huwag kang ligaw ng ligaw kung wala ka pang Lord ha. Magtino-tino ka muna. Kung kanino man papunta yun, Lord bless that person. Pero ang sinasabi ho natin, kung wala ang Panginoon sa atin, kulang-kulang tayo. Sana ma-embrace natin yung fact na yun. Because that will humble us. Yun ang magiging paraan para magpakumbaba tayo. Lord, kung wala ka, hindi ko kaya. Lord, kung wala ka, magkakamali ako. Kailangan kita. Yan, dapat ang love story nyo kay God. So humble yourselves. Anong ginawa po ni Jesus dun sa kwento niya? Ang sabi niya, this man, the tax collector. Biruin nyo yung mga nakikinig sa kanya, mga righteous men. Siguro naggagalaiti na yung puso nila. Ha? Yung tax collector? Yung tax collector, na-justify. Na-justify. Bakit? Rather than the other, for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Pag sinabi mong justified, walang kasalanan, pinatawad, tinubos, pinalaya ng Panginoon. Justified, declared by God as not guilty. Meron akong disciple na nung kanyang pong kabataan, marami siyang mga larong ginawa sa kanyang buhay. Siya po ay palaging nag-fling. Alam niyo ba yung salitang fling? Yung mga kabataan na yung kausap ngayon, situationship. Yan. Alam niyo ba yung salitang situationship? Yung sitwasyon lang. Walang commitment. Ito lang, landian lang. Yan, para mas direkta. Landian lang. Ito pong lalaking ito, itong ginagawa niya. Gusto niya, meron siyang kalandian. Tapos, eventually, pag nakuha niya yung loob ng babae, he will take advantage of the person. And then, bye-bye. Playboy. Eto matinding playboy. Ngayon, may nakursunodahan po siyang taga-CCF. At sabi nung babae sa kanya, ako nagsi-CCF ako. Ang sabi ngayon nitong lalaking ito, nako, mahilig ako dyan sa mga praise the Lord. Sama mo ako dyan. So, inimbita siya. Pinapunta siya dito sa CCF. Naupo siya, nakinig siya. Pag nagtataas ng kamay yung mga tao, pag praise and worship, nakikitaas din siya. Sa isip niya nung una, makukuha ko rin tong babaeng ito. Pero eventually, hindi niya nakuha. At hindi niya nakita. Pero, he kept coming back to CCF. Bumalik siya ng bumalik, kahit mag-isa na lang siya. Tapos, alam niyo yung sinabi niya sa akin? Sabi niya, nung nag-a-attend ako ng CCF, ng TPM service, parang si Pastor Bong, parang kilala niya ako. Pag sinasabi ni Pastor Bong yung mga kasalanan, parang ang tinatamaan ako, parang ako yun ah. Bakit ako kilala ni Pastor Bong? Ganyan siya. Kaya iniisip niya, baka mayroong purpose sa akin si God dito ah. So eventually, nag-attend siya, nakinig siya, nag-D-group, tumanggap sa Panginoon, kinumit ang buhay niya sa Panginoon, inayos ang buhay niya, nag-serve in ministry, nag-aral ng scripture, ngayon po, matinong tao, may asawa, at naglilingkod sa Panginoon. Yun ang grace. Na akala natin basura yung buhay natin, pero kayang gawin ni Lord na maganda ang takbo ng kwento ng buhay mo. Kasi yung grace ng Panginoon, available to us. Kaya wag kayong maniniwala sa kaaway pag sinabi niya, eto ang buhay mo, nakakahiya ka. Sabihin mo sa kanya, etong buhay ko nakakahiya, no? Bam! Etong buhay ng Panginoong Hesukristo. Tubos na tubos ako. Linis na linis ako. Yun ang confidence natin in the Lord Jesus Christ. Isa pa pong example ko. Si Botham Jean po,
Sa Amerika ito, around a few years back. Si Botham Jean po ay nasa condominium niya at kumakain ng ice cream. Okay? Alam niyo ba yung kwentong to? May nakakaalam ba? Okay. Kumakain ng ice cream si Botham Jean. Ngayon po, may pulis. Ang pangalan po ng pulis ay si Amber Geiger. Okay? Yung pulis po nag-overtime, so pagod ang utak, dumating po, nakita niya, yung kondo niya, bukas ang pintuan. So, dahan-dahan niyang binukas, tapos biglang, sinipa niyang pintuan. Nakita niya may kumakain ng ice cream doon sa kusina niya. Tapos binaba yung ice cream. Sabi niya, sino ka? Sino ka? Tinutukan niya ng baril. Sino ka? Tapos anong kailangan niyo? Ganun yung sinasabi ni Botham Jean. Sino ka? Ganyan. Tapos binaril nung polis. Pang! Tapos pagkabaril niya, napatingin siya sa paligid ng condominium, na-realize niya, hindi pala yun yung kondo niya. Bumaba siya ng elevator at akala niya pumunta siya doon sa unit niya, hindi pala niya unit yon. At yung may-ari ng unit na yon ay binaril niya. Nagpanik siya, tumawag siya ng pulis, eventually inimbestigahan, marami pang naging mga balita. Alam niyo naman sa Amerika, di ba, kapag black man yung binaril, tapos white yung nang baril, maraming issue yan, di ba? Pero isa po sa mga nangyari sa hearing na yon ay yung kapatid ni Botham Jean na si Brant Jean, ito ang sinabi niya. Nagsalita siya sa harap ng korte at kinausap niya si Amber Geiger. Ito po ang sinabi niya. I personally want the best for you. I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what Botham would have wanted you to do. Si Botham po ay active servant sa isang simbahan. Anong sinabi ng kapatid niya sa korte? The best that you would do is to give your life to Christ. Giving your life to Christ will be the best thing Botham would want you to do. I don't wish anything bad on you. And then he asked the judge, pwede ko po bang yakapin? And that moment, when he hugged Amber Geiger, even the judge cried. Si Amber Geiger po ay nakulong dahil sa kanyang ginawa. Pero sa pinakitang ito ng kapatid ng taong pinatay niya, naranasan niya yung pagpapatawad at pagpapalaya ng Panginoong Hesukristo. At ibang klaseng grasya yon. Ibang klaseng grasya, pag nakikita mo yung pagpapatawad, pwedeng baguhin yung takbo ng kwento ng buhay mo. Isang kwento pong maririnig natin ngayong hapong ito. Tawagin po natin dito si Sir Albert Ascona. Nababahagian po tayo ng kwento patungkol sa kung paano siya pinatawad at tinubos ng ating Panginoon. Sir Albert, share your story with us po. Maaga kong naranasan ang buhay may asawa. Nabuntis ang aking girlfriend sa murang edad na 21. Naging maayos naman ang unang taon ng aming pagsasama. Ngunit pagdating ng ikalawang taon namin bilang mag-asawa, ako ay natutong mambabae. Dahil sa impluwensya ng aking dating boss. Dagdag pa rito, naging bokalista at gitarista ako ng isang rock band. Kung saan nagkaroon ako ng kabi-kabilang flings, nakipag-date sa iba't ibang babae, at nagkaroon ng isang relasyon na tumagal ng mahigit 6 na taon. Mas madalas din akong wala sa aming bahay dahil sa iba't ibang gigs ng mga banda at pakikipagkita sa iba't ibang babae. Taong 2009, nang kami ay pinalad na magkaanak ng isa lamang babae, makaraan ang 13 years na ito naman ang aming naging bunso. Akala ko noon ay kaya ko nang mamuhay ng matino dahil sa takot ko na baka singilin ako ng tadhana dahil sa aking pambababae. Ngunit mali pala. Dahil matapos ang pagkapanganak ng aking asawa, muli niya akong nahuli na nakikipag-text sa isa na namang babae. Nagkaroon din ako ng affair
sa isang katrabaho sa opisina habang may iba't ibang flings at lumalabas pa din kasama ang iba't ibang babae. Dahil ang kasalanan ay hindi habang buhay na maitatago, nahuli kami ng boyfriend ng aking kalaguyo sa kanila mismong bahay at isang malaking gulo ang nangyari. Sa galit niya, nag-message siya sa Facebook Messenger ng aking asawa to expose our infidelity. Wasak na wasak ang kalooban ng misis ko sa pangyayaring yon. Tumagal ng 20 taon ang ganitong buhay naming mag-asawa. Subalit ni minsan, hindi ako iniwan ng aking asawa. Patuloy pa rin niya akong pinapatawad at tinatanggap sa kabila ng aking mga atraso at pagkukulang. Taong 2019 naman, nung makasulubong ko ang isang dating katrabaho, kung saan ako ay kanyang sinabihan na ang dati naming boss na nag-impluwensya sa akin upang mambabae ay isa na ngayong pastor. Hindi ako makapaniwala. Subalit dahil sa aking curiosity, hinanap ko yung videos na sa YouTube at napanood ko ang isa sa kanyang mga talks kung saan tinalakay niya ang success in marriage. At mula sa sermon niya yon, ako ay natauhan. Nirealize ko na napaka-selfish ko pala at puro pang sariling kaligayahan ko lang ang aking iniintindi sa buong buhay naming mag-asawa. Matapos kong mapanood ng iba't ibang videos ng mga may kinalaman sa salita ng Diyos sa YouTube, magkukwento naman ako sa aking asawa kung ano ang nagustuhan at natutunan ko sa mga sermon na aking pinapakinggan. Nag-reach out na rin ako sa dati kong boss na ngayon ay pastor na. At inimbitahan niya akong pumasyal sa isang Sunday service sa isang CCF satellite kung saan siya ay nakatakdang magsalita bilang speaker. During the praise and worship, I was so moved that I started crying at di ko may paliwanag kung bakit. At habang nakikinig sa message, nakadama ako ng kakaibang ligaya, kalayaan, at kagaangan ng loob na hindi ko pa nadama ni minsan. Kasabayan nito ay naalala ko yung isa naming kamag-anak na kilala rin sa pambababae at nagkaroon ng maraming anak sa iba't ibang babae. Tiningala ko siya bilang isang model. Ngunit ng mga oras na yon, ang pumasok sa aking isipan ay kung paano nito sinira ang kanyang buhay. Namatay siyang nag-iisa sa sofa ng kanyang kapatid na walang karamay na pamilya dahil galit sa kanyang asawa. Lahat naman ng anak niya ay pawang malayo sa kanya. Dito ko naramdaman na kakaibang takot na ako din ay maaaring humantong sa ganitong kalagayan na magwawakas ang buhay ko nang walang pamilya dahil sa galit ng aking asawa at mga anak. Dito ko nasabi sa Diyos, Lord, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Pero wag mo po sanang hayaang maging kagaya ako ng aking kamag-anak. Itong ligaya na nadarama ko sa piling mo, sa lugar na ito, ito po pala yung matagal ko nang hinahanap sa nakulang sa aking buhay. Lord, hindi ko na kayang baguhin yung sarili ko. Patawarin mo po ako. At dito, tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinanabuksan ng aking mga mata at nag-umpisa ang pagbabago sa aking buhay. Nawala ang kagustuhan ko sa pag-inom ng alak. Di na rin ako nagmumura. At higit sa lahat, nawala yung urge kong makipag-flirt sa mga babae. Dahan-dahan, nanumbalik ang tamis ng pagsasama naming mag-asawa. Di kalaunan ay tinanggap na din niya ang Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Praise God. Nanumbalik din ang magandang relasyon ko sa aking mga anak, lalo na sa panganay naming lalaki, na halos mawala na ng respeto sa akin dahil sa masama kong pag-uugali at talamak na pambababae. Sumali naman kaming mag-asawa sa isang discipleship group kung saan mas lalong lumalim ang aming pagkakakilala sa Diyos. At nitong 2021, muli kami nagpakasal.
at nagdiwang ng aming ika-25 taon bilang mag-asawa. Pinagkalooban din niya ako ng pagkakataong mamuno ngayon sa Exalt Music Ministry ng CCF Marilao bilang ministry head. At kamakailan lamang ay pinagkatiwalaan mag-facilitate ng isang premarital counseling. Madalas naiisip natin na napakalaki ng ating mga nagawang kasalanan na hindi na tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Subalit si Jesus na ating Diyos ay mas malaki kaysa ating mga kasalanan. At inialay niya ang kanyang sariling buhay upang tubusin tayo mula sa ating mga pagkakasala. Ang inihintay lang niya ay ang ating pagpapakumbaba, pag-amin sa ating mga pagkakasala at pagtalikod mula sa mga mali nating gawain. At sabi nga sa atin ng Panginoon sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ako po si Albert Ascona, isang makasalanan at makasariling tao. Pinatawad at nilinis ng pag-ibig, habag at grasya ng ating Panginoon. Ngayon ay isang tagapaglingkod ni Kristo. To God be the glory. To God be the glory indeed. Praise God po sa buhay ni Sir Albert. At dito po ang kanyang misis na si Ma'am Joy. Tama po ba? At syempre po ang kanila pong D-group leaders. Kasama po natin si Sir Rolly at Ma'am Jay. At hindi lang po yan, pero ang mga taga-CCF Marilao ay kasama pa rin natin. Naandyan pa rin po ba kayo mga taga-CCF Marilao? Ayan, tayo po kayo para makita po kayo ng ating mga 3 p.m. service. Ayan po kanilang barangay. Nakasuporta sila simula kaninang umaga. Di ba? Siguradong wala ka ng takas, sir. Ay, meron pa ba dito sa harap? Ayun pa, andito pa. Mas gusto daw nila front view eh. Pwede ho ba natin silang ipag-pray? Tayo na rin po kayo, ma'am at sir. Pag-pray po natin, can we extend our right hand of blessing para po kay Sir Albert at kay Ma'am Joy? Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, we thank you. We thank you that you have redeemed Sir Albert, that you have allowed Ma'am Joy to forgive, that you have allowed them to grow in maturity, in Christ-likeness, Lord God, and that you have shown how powerful you are, Panginoon. Base sa buhay nila, kaya mong baguhin. Kahit gaano kalala ang sitwasyon, kahit gaano karumi ang kwento, kayang-kayang linisin ang banal mong dugo. Will you empower them, Lord God, even as they continue running the race, pushing forward sa kanilang faith at pagpapatuloy, Panginoon, sa kanilang pagdi-disciple at pag-grow spiritually. Gamitin mo ang kwento ng buhay nila at gamitin mo ang kanilang ministry, Lord God, para mas mapalapit pa ang mas madami pang tao sa tunay naming pag-asa, ang aming Panginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. And at this point, I would want to remind you of the last message para po sa ating series. Unleash God's power, pray with humility, avoid the poison of pride, embrace the posture of humility, and always hold on to the promise of grace. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, we worship you, we adore you, and we thank you. Salamat, Panginoon, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, na kumilos ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na pinapapalalahanan mo kaming lahat na wala kaming pwedeng ipagyabang. Dahil sa totoo, kung wala ang grasya mo, wala kami dito. We take this time, Lord, to pray for the people who would want to receive you as their Lord and Savior. Kung meron man po sa inyo, nangusap si Lord sa inyo ngayong hapon at sinasabing, anak, isuko mo na yan. Anak, ibigay mo na yung buhay mo sa akin. Anak, itigil mo na yan. Akong bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. We want to pray for you. So habang lahat po nakapikit na kayo ko, if you want to receive Jesus as your Lord, Panginoon, as your Savior, tagapagligtas, can you raise your hand? I want to pray for you. Nakikita ko po yung mga kamay na yan. At sana ho, higit sa kamay na itinataas ninyo ay puso na tunay pong lumalapit sa presensya ng Panginoon at nagsasabi, Panginoon, makasalanan ako. Marami akong nagawang mali.
Pero ngayon, Lord, humihingi ako ng tawad sa lahat na aking mga nagawa. At tinatanggap kita ngayon, wala akong kahit anuman sa aking sarili na pwede kong panghawakan para ako ay maligtas. Bagkus, Panginoon, tumitingin ako sa iyo na nag-alay ng iyong sarili upang palayain ako. I receive you now as my Lord and my Savior. Help me to live a life pleasing to you. At para sa aming lahat, Panginoon, tulungan mo kami. Nagpapakumbaba kami, hindi namin kaya nang wala ka, O Diyos. Kaya ang aming taimtim na dasal, wag mo po kaming iiwan, wag mo po kaming pababayaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo at magpatuloy nawa ang aming buhay na nagdarasal at sumasandal sa iyo, O Diyos, na aming niluluwalhati, pinupuri, pinapasalamatan. And all these we pray, and God's people say, Amen and Amen. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Brother Paul De Vera upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw, Brother Paul. Para sa aming unang katanungan, Paul, ang sabi sa Mark 11, "Therefore I tell you, whatever you ask in my prayer, I believe that you have received it and it will be yours." Paano natin babalansihin ang pagkakaroon ng confidence sa Panginoon at pagiging overconfident sa ating mga sariling panalangin? Ayun, yung konteksto ng paglatag ng verse na yun na I ask you whatever you ask in prayer, believe it, maniwalaan mo at makukuha mo. Usually, ini-interpret natin yan is parang ask and darating sa'yo. Pero nakakalimutan natin na nagpapakumbaba muna yung mga taong nagdarasal ng ganito at nag-giveaway sila sa way ng Panginoon. Kailangan maalala ho natin na hindi sa sarili nating lakas o sa sarili nating galing kaya nakukuha natin yung mga gusto natin. At the end of the day, you make way for the will of God. You make way for what God wants for your life. At talagang alam mo, He knows best. At hindi ikaw ang masusunod, siya dapat ang masusunod. So ito po ay titignan ninyo sa lente ng pagpapakumbaba sa presensya ng Panginoon. At kung balance ang gusto ninyong gawin, pinaka-balance pong gagawin, Lord, walang-wala po ako at Lord, nasa inyo po lahat. By your grace, Lord, tulungan mo po ako. Ganong approach dapat. New learning. Maraming salamat, Paul. Sa pangalawa naming katanungan, madalas nating naririnig ang paggamit ng katagang in Jesus' name. Ano nga ba ang tamang paggamit ng katagang ito, lalo na sa pagdarasal? Nako, minsan ginagamit natin yung mga katagang in Jesus name na parang abracadabra. Di ba yung parang, eto na, pag wala kang in Jesus name, di ba? Parang may milagrong mangyayari. Kapag dinideklara natin sa Panginoon, I pray this in Jesus name. It means you pray this sa disenyo, sa will, sa patakaran, sa mga alituntunin na meron galing sa Panginoon. So when you pray in Jesus name, what you are saying is actually, Lord, I pray this in accordance to your will. In Jesus' name, sa kagustuhan mo. And so, you surrender everything na pang sarili. Kasi kung kunyari gusto mong mangyari sa'yo pero hindi ginawa ni Lord, pero nag-in Jesus' name ka naman, kailangan mo mag-thank you. Bakit? Kasi in Jesus' name, in God's will, hindi ito ang best para sa'yo. So welcome it. Thank you, Lord. Kahit nag-in Jesus' name ako, ginabayan mo yung prayer ko. Hindi mo binigay kung ano yung hindi makakabuti sa akin dahil mas alam mo kung ano yung better. Diba? Alright, praise God for that wisdom, Paul. For our third question, paano natin mababantayan ang ating puso sa pride tuwing may answered prayer ang ating taong pinagdasal? Ayan. Huwag niyo pong i-claim yung victory or yung triumph o yung tagumpay sa pinag-pray nyo dahil tandaan ninyo, kapag kayo ay intercessor, kayo ay nagpe-pray para sa isang tao, tulay lamang kayo. Nakiging kasangkapan lamang kayo na nagpe-pray kayo para sa taong ito. Pero sinong sumasagot? Sinong dumidinig? Sinong nagbibigay? Panginoon pa rin.
So, wag nating titignan ng ating sarili, lalong-lalo na pag tayo ay nagdasal at nagkaroon ng answered prayer. Ang glory laging pupunta sa Panginoon at sa Panginoon lamang. Praise God, Paul, sa iyong kasagutan. Alright, so maraming salamat. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin kayong lahat ng mga singles. Sasamahan kami every Friday, 7:30 p.m. dito sa CCF Center or satellites near you para sa Big Fridays starting February 16. You may also follow our Facebook page or YouTube channel for updates. Kita-kits! And that's it for Sunday Fast Track. God bless everyone!